A day in my life as walang trabaho na umaasa lang sa asawa kong pogi. Isang mapagpalang araw, ito nga po pala ay medyo walang kwentang vlog. Pagising ko nga sa umaga ay medyo nag-walking na ako kasi nga chine-cherish ko yung mga ganitong mga moments. Dahil may mga pagkakataon na binabangon na lang ako at nakahiga na lang maghapon. At nakita ko nga sa cover itong aso namin ito na si Choco na nakahiga pa. At ang aming inay naman ay napakaagang manguha ng dalandan. Dalandan na napakaraming benefits sa katawan. Yes po, opo, kasi nakakababa ito ng high blood pressure. Nakakatuwa nga yung dalandan na yan kasi hindi yan nauubusan ng bunga. At yan nga po ay tanim pa ng aking itay. Pumunta nga ako ng sira at pagkatapos ko magsira, kumuha agad ako ng isang tabon tubig at dinilig ko ang aking mga pipino. Baka sakaling sumibol. At nang may ma-blender naman ako. At dahil nga maganda ang sikat ng araw ay inaya ko si Julian at ang aking mga pamangkin sa aming kaingin. Nakakatawa nga yung dalawang batang yan at gumawa sila ng gabay at sila daw ang magiging kalabaw. Bibisitahin nga namin kung may mga bunga na ang aming mga saging. Dahil naisipan ko na parang ang sarap magsiroy. Alam niyo po ba ang siroy? Ito yung saging na ginagataan na nilalagyan ng asukal. Partida, konting lakad lang yan pero ako'y hingal na dyan. At may nakita nga kami puno ng bayabas at kinuha na rin namin ng mga bunga nito. At lahat nga ng turdan sa gilid ng daan ay may mga bunga na ngani. At sinubukan ko nga ako ang tumiba ng saging. At ayan, muntik na mabalian ang mahina kong kamay. 2 buwig nga na natulga na magulang dyan ang aming nakuha at humanap na lang kami ng mga pwedeng makuhang saba. 3 saba nga ang nakita namin dyan sa ibaba at yung isa nga ay saktong pwede nang kuhanin. At iyan nga po ang purpose ng laruan ng mga batang ere. Isasakay daw nila yung mga saging para hindi na sila magbuhat. Ay siya nga ni naman. At ako na nga nag-proceed na magbuhat na 1 buwig ng saging dahil 3 piling lang naman ito. O diba, hindi lang saging na nakasakay, kundi si Hadik sumakay na rin. Katamaran maglakad. At pagkarating nga namin sa bahay, agad-agad nang binalta ni Inay ang mga saging at piniling-piling na rin ni Julie ang mga ito. At itong si Kia nga ay walang tigil gambul-gambulin si Chloe at tuwang-tuwa naman nga itong asong ito. At wari ko nga ay hindi na kinaya ng gutom ng taong are. Nag-request nga ho agad ang aking anak na ipagluto ko daw muna siya ng banana fries. Ito yung pinaritong saging na may lagay na cheese powder. At pagulo nga ang 3 bata. Pati ako'y nakikain na din, ay tunay nga akong masarap eh. Naghugas na nga ako ng mga hugasan at pagkatapos yan ay napiga na rin ako ng niyog. Napakadalang nga po ng ganitong pagkakataon na nagiging productive ang aking katawan. Kaya naman, ginagrab ko na yung mga ganitong pagkakataon para mabanat-banat ang aking mga buto. At sinimulan ko na nga pong lutuin ng siroy. At pagkaluto nga ng siroy ay isinalang ko naman ang tinigang kong isda na maraming talong. At itong tanghali nga dahil sa sobrang init ay tumambay muna kami sa kubo at nag-sound trip na din. Kahibangan ko'y natapos din. Nasanay na akong magulo ang mundo. Nasanay na akong malayo sa'yo. O diba, nabuang na? At pagsapit nga ng 3:00 ng hapon ay nagsimula na ako magluto ng sopas. At dahil nga Mayo ngayon ay meron ditong mayuhan sa simbahan ng aming barangay. Paalay kung tawagin at ako nga ho ang may paalay ngayon. At ang naisipan ko nga ang ipakain sa mga tao ay sopas at tinapay. At 2 kilo nga ho ang aking lulutuin dyan. At isinakay na nga ito ni Kuya Reggie sa kanyang tricycle para dali na sa simbahan. At pagkatapos nga magdasal ay nag-alay na ng bulaklak ang mga bata at si Kia nga ang unang nag-alay at dahil ako ang may paalay ngayon. At bago nga ho matapos ay iniready na namin 3 ito nga ni sopos at tinapay. Nina, tingnan pa dyan.
That's the end of the day. Marami pong salamat. That's the end of the day. Marami pong salamat.